Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Happy Saturday morning. Before ako aalis guys, no, may asasikasuhin po ako no, this morning. Other from that, birthday po ng aking mother-in-law, no, si Mama Sally. Happy birthday ma, we love you. Now, share ko lang sa inyo, no, mga simple business ideas. Paano tayo mag-identify ng isang business? Well, number one guys, based sa aking experience, una-una, makakuha tayo ng business idea sa ating trabaho or passion natin. Yun po una-una nakita ko. I will give you an example but I will not give the name of the business person, no? Mga negosyante na mga kakilala ko, kaibigan ko. Isa po, no, ay pangalanan na lang natin si Ma'am Grace, no, pero hindi niya ang totoong pangalan. Si Ma'am Grace nagsimula po bilang ano po siya ng sales representative ng mga books. After several years nakapag-ipon, and then there is a change of management, no, sa company. Hindi na masyadong maganda ang palakad ng bagong management. Napag-isipan po ni Ma'am Grace magtayo ng kanyang company, no, magbebenta ng mga books. Very simple business idea. Naka-start siya ng business because Ma'am Grace has already the experience in selling books. Na-identify niya kung ano ang market. May mga existing clients sila na-identify, mga printing press, mga authors. From that business idea, na-experience siya sa trabaho, naka-start siya ng isang publishing company. Yun po ang una nating example. Ang isa kong example, si Mr. John. Again, hindi po itong totoong pangalan. Nag-start po siya bilang sales rep din sa isang automation company. After several years, nakakain siya ng maraming clients sa company mismo. And then, he started last year ng kanyang business. So, sino ba ang kanyang existing customer? Ang mga clients niya sa kanyang previous employer. Hindi naman yun masama. Mas naka-offer siya na mas mura na mga products and services kasi medyo maliit lang ang kanyang overhead sa kanyang business. Sa akin naman, ang una kong client, hindi naman mga relatives ko, iba rin ang kinuha nila ng system. May mga nakilala po akong tao na nagtiwala sa akin, nagagawa ng kanilang system. So, with my team, ako ang na-assign sa project. May developer po akong business partner, siyang gumagawa. Ako ang nag-accounting, ako ang nagpapresyo. So we started those sa mga kakilala namin, mga kaibigan ko, mga customers. So ano ba ang moral lessons of this story, no? Sa mga simple ideas, so simple business ideas. Normally guys, tandaan nyo kung ano ang inyong passion, kung anong experience nyo sa trabaho, use it as your own leverage to start a business. So tanong, what if ang business na papasukin ko ay hindi ko rin na hobby? Wala akong experience, pwede ba yon? Yes, but the thing is, medyo risky yon. Kung wala kang resources, just in case that particular business will not work accordingly to your plan, nako, medyo malaki ang logi mo dyan. Pero kung ikaw ay may experience, medyo kaunti na lang ang invest mo kasi mayroon ka ng experience sa ganitong business, alam mong pasikot-sikot. Ang chances na ang business mo ma-failed ay medyo maliit lang. Kasi you have already the knowledge in and outs of the business that you are pursuing because of your previous work. Yun lang po guys. Wala naman perfect formula for running a business actually and maintaining it. It is more on your faith, your determination, and then your experience, and then paano mo mahalin ang iyong customer. And then pray for God for guidance. Kasi kahit maganda ang business mo, kung hindi ka mamalapit sa Panginoon, baka malugi po yon or magsara. Yun lang po guys. Maraming salamat po. Please follow me in my Facebook and YouTube channel. Please subscribe. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam guys. Thank you for watching. Kita-kits sa sunod na video. Ingat po tayo lagi.